Hello, good morning po sa lahat. Ngayon po ay meron po tayong ito troubleshoot na Kawasaki Barako 175. May problema po ito sa luma daw po yung baterya niya at wala pong signal lights, wala pong headlights, tail lights, hindi rin po gumagana yung busina niya at atin pong i-check up. Kaya po hindi po natin magtitingnan po natin, wala rin pong indicating lights para sa neutral. Kaya po sa dashboard wala pong mga ilaw. Check po natin ito pong right handle switch po ito. Para po dito sa headlight po yon at wala nga pong ilaw. Ito right hand switch. Bubuksan po natin itong atin pong box para ho sa mga electrical spare parts po niya. Nandito po yung battery niyan. Testing po natin at lumalabas po na 1.7 volts lang po yung voltahe nitong lumang battery nito. Ito pong yan 1.75 volts lang po yung lumang battery natin. Ito po yung bago. Isa pong hindi po siya maintenance free. Battery may tubig po siya at na-check natin puno naman po yung battery solution niya. At palitan po natin yung luma at matagal na raw pong sira ito at hindi lang siya bumili ng bago dahil meron yatang modification silang ginawa. Dahil sabi niya umiilaw na naman po dati daw yung yung headlight niya, ngayon lang daw po parang wala na, kaya napilitan na siyang bumili ng bagong baterya para ho mapa-check up na rin kung okay pa po itong mga parts ng mga electrical parts po ng motor niya. Ito po ay kakabit po natin yung bagong 12 volts battery at testing din po natin yung voltahe niya mamaya at matesting po natin paanda rin at ma-check kung okay na nga po yung mga electrical niya, kung palit battery lang po ba ito or hindi lang. Kasi po may mga napapansin po akong marami pong mga modifications na ginawa, maraming nakatap dito sa mga cables po niya, kaya makikita po natin mamaya kung okay na po pagkapalit ng baterya. Ito po yung hawak ko po yung CDI po nitong motorsiklo. Mukhang okay pa naman po itong CDI niya. Mukhang wala namang problema ito. I-test po natin. May mga nakikita akong mga nakatap po rito na hindi ko po alam kung... Yan po, ite-testing po natin yung battery at matetesting po natin yung regulator kung gumagana po. Para pong sa yung regulator na yon, parang it is likened to the alternator of the battery, yung sa charger. Galing po yun sa stator naman dito sa may motorsiklo. Yun po ang nagke-create ng voltage. Pero yung pong galing po sa stator na ito ay AC current po at nire-regulate po yung regulator po, nire-rectify po niya. Okay po yung battery, mataas po yung reading niya, 12.36 po yung lumalabas dito. So meaning well and good po yung battery niya, very normal po. At i-test run po natin itong motorsiklo kung okay na po yung mga electrical niya.
makikita po natin na umaangat po yung voltahe, umabot po siya ng 12.99. Ibig pong sabihin, ang regulator po natin ay gumagana. Headlight testing. Headlight test. Naku, wala pa rin po. Wala pa rin po tayong headlight. Although flashing light. Meron na po yung N na yon, yung indicator po sa sa left cam niya. Meron sa right. Meron na po tayong flashing lights niya. Ito po yung ginawang body ground po noon para po gumana yung headlight niya. Yun po ang sinasabi niyang pinaka-switch. Tanggalin po natin lahat ng mga CDI, regulator. Tanggalin po uli natin tong battery niya para po ma-access po natin yung mga connectors po nung galing po sa dynamo or sa may alternator po. Yan po galing dito na wire. Yun po kasi magneto po yung nakaugalian na sa pangalan nun. Ito po yung stator po, yung pinaka-generator po nung motorsiklo. Yun po ang nagki-create ng voltahe. Yan, ito pong i-check po natin na wire to wire at medyo troubleshooting na po ang ating gagawin dito at isa-isa po nating i-check yung cables para makita natin kung tama po ang mga connections. Ito po ginagamitan ko po ng aspile, safety pin po sa English, kasi po masyadong maliit para po ma-continuity test ko po. Doon ko po itatama yung isang test probe ko papunta sa kabilang dulo. Medyo may kahirapan po itong gagawin natin at i-check po lahat ng wiring dahil wala naman pong mahanap na diagram itong motor na ito. Nag-check po ako sa internet, masyadong marami po yung mga electrical diagrams na nakikita ko doon, mga wiring diagrams, at para po sure ako ay ito po mismo ang i-check ko, itong motor na mismo na ito. At gagawa na lang po ako ng sarili kong diagram para po makita ko po kung ano po ang mga pinaggagawa dito po sa motorsiklo na ito. Ayan po, kailangan pong gumawa ng drawing niya, electrical wiring diagram niya. Ganito po ang ginawa ko, pa isa-isa. Gagawa ng drawing. Ito, magneto. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cables. Pink, yellow, brown, black, yellow, green, red. Tapos green. Tapos white. Yung white papunta siya sa CDI. CDI yan. Tapos yung green red papunta rin siya sa CDI. Okay? Yung brown mula CDI pumunta siya sa ignition switch. Bago pumunta sa fuse, pumunta siya sa battery, tapos to ground. Dito, titingnan natin yung magneto, yung pink saka yellow, diretso yun sa regulator. Okay, so ang mali niya, dito sa yellow na to, doon siya nag-tap ng papunta dito sa, ito yung right hand switch. Tapos meron siyang common, dumiretso siya sa blue yellow ito, blue yellow rin to. Papunta siya sa left switch ito para din sa high saka low. Sa yung high and low naka-common to yung kuan. At ang ginawa niya noon tong high, tingnan mo ito. Para magkaroon ng ilaw, ito yung nilagyan pa niya ng ground. Nilagyan niya ng sariling ground, yung tinuturo ko doon na red wire. Okay? Titingnan natin yung CDI. Yung black wire, yun yung papunta sa ignition coil. Ignition coil ito, punta sa spark plug.
spark plug. Okay? Cut. Ito yung magneto na sinasabi ng iba na stator. Ay dito nagki-create ng voltage. Tapos yung nakikreate niyang voltage AC, alternating current. Dito yung pink and yellow, papunta siya sa regulator. Yung regulator usually sinasabi nilang regulator ay actually rectifier. Rectifier ito, AC input, tapos ang output niya is DC. Ito yung white wire saka yung black yellow, diretso na sa body ground. Ngayon itong magneto, meron siyang iba pang wires which is black, white, green, white. Papunta yun sa pulser. Pero nandun kasi yung pulser sa loob ng magneto. Yun, kaya yung dalawang wire na yun, papunta siya sa CDI. Yung black na may white stripes, saka yung green na may white stripes, papunta siya sa CDI. Itong CDI ngayon, titignan natin yung brown wire saka black wire galing sa CDI. Yung brown, diretso na siya sa brown papuntang yellow wire kasi may dugtungan siya rito. Papunta siya sa right hand switch. Tapos yung right hand switch, naka-series pa rin siya sa left hand switch. Papunta naman siya sa high lamp or low lamp. And the other side is common to ground. Ngayon, dito sa magneto, meron pang isang green na cable doon na dumiretso na siya sa may nakalagay dito neutral. Yun yung light natin na N sa dashcam, sa dashboard ng motor, yung umiilaw doon. Dito sa sa may regulator, yung white wire na yon, which is already DC, itong voltage dito, white wire saka itong black yellow, yun na yung output DC voltage ng regulator, which is DC. Dito yung input niya AC, nire-rectify niya maging DC. Yung white wire, papunta yun direkta sa fuse, tapos sa battery positive, then the negative is connected to the body ground. Ngayon, kapag itong white wire, paano natin i-trace natin? White wire, papunta siya sa ignition switch. Pag na-switch on yung ignition switch, kakaroon siya ng voltage, papunta siya sa brown, papunta siya dito sa right hand switch. Pwede nating iilaw ngayon itong either high lamp or low lamp nung motor. So, ang naging problema natin doon, yung battery niya is dead. Kaya ang ginawa niya, hindi siya muna bumili ng battery noon. Nag-tap siya rito sa yellow wire na to, kaya yellow ito. Dati dito yellow na ito, nagkadugtong dito sa yellow na ito. Yung original na nung troubleshoot natin. Dito nakakonekta, kaya hindi advisable kasi alternating current tong kinuhanan niya ng ilaw dati. Kaya nagluko-luko rin ito, saka may mga problema pang mga nakita ko sa wiring nito. Kaya ito na ngayon yung final na ginawa ko para gumana na siya. Back to rewiring, pabalik na po natin lahat. Okay na po yung mga rewiring natin.
wag po natin kalimutang ibalik itong drain tube para po sa battery dahil po hindi po siya maintenance free. Para mga excess solution ay mag-drain po doon. Balik po natin tong takip at tayo po ay mag-testing. Galin na po natin itong wire na ito. Yung dating connection po sa loob ang ginamit ko. Tatanggalin na po natin itong ginawa nilang pinaka on off switch nila pagka i-on nila yung headlight. Yung pin na yan, mag-iilaw. Okay na po mga friends, sana po suportahan nyo po ang aking channel para po sa susunod ay magiging pagbubutihin pa po namin ang paggawa ng mga videos, mga educational tutorial videos na makakatulong po sa ating pang-araw-araw. At marami pa pong upcoming videos sa electrical